Ito po yung isa sa mga tinuturing ko at opinyon ko sa nangyari sa hearing dyan sa Justice Committee. Ito pong ginawa ni Ramil Madriaga. Ito po'y napakabigat na desisyon pero ginawa. Yung pagbibigay ng waiver sa kanyang mga bank account. Ibig sabihin kahit na merong bank secrecy law na bawal isa publiko ang mga private account. Pero nagbigay siya ng waiver dyan, pinapayagan, ibig sabihin, pinayagan niya ang komite na silipin ang kanyang mga record sa bank account. At yan po ay kaya hindi pangkaraniwan. Kasi yan po ay nagpapatunay na siya ay walang itinatago at pawang katotohanan ang kanyang sinasabi at kanyang pinanindigan. Alam niyo, pag ang issue sa bank secrecy law ay pinayagan mong magamit, wala kang may isisikreto, wala kang itinatago, pinabubukas yung account mo, ibig sabihin legal na legal yung lahat ng income mo, kita mo o kung ano man na ngayon ay nakadeposito sa bangko. Ganun po, yun yung nakakagulat. Hindi yan ginagawa ng kung ano-ano lang issue. Pero itong ginawa na itong ni Madriaga na pumirma ng waiver sa harap ng komite, sa harap ng publiko, ay isa pong napakabigat na desisyon. At yan ay ikinatuwa siyempre ng Justice Committee at ng taong bayang nakakaintindi na naghahanap ng katotohanan. Ito, pakinggan po ninyo. Ito ay base ho sa pagtatanong ni Congressman Ridon kasi siya yung umusisa dyan sa isyong yan. Pakinggan natin ang paliwanag at sagot ng Congressman Ridon at ni Madriaga. Ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself, allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at Your Honor. Okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright, yun lang po, Madam Chair. Ayun, no? Thank you. Now we recognize the Honorable Abante. Matindi. Madam Chair. Thank you. Is this a point of order, Honorable Wala Ilago? point of order, but may I also... So, malinaw po yun na pumayag siya. Bandang huli dyan po ay pumirma, ginawa ng abogado kaagad yung waiver at pinirmahan sa harap ng komite. Ito yun eh. Ito po yung matinding epekto niya, ang waiver na yan. Hindi lang po yung personal account niya ang pwedeng masilip ng komite o ng Senado o kaya namang investigating body kasi nga waiver yan. Kung inyong magugunita, doon po sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, siya daw po ay dami. Dami siya ng mga Duterte. Ibig sabihin, tinukoy pa nga yung mga bangko eh. Yung mga bank account ng mga Duterte nakapangalan sa kanya bilang dami. Ganun po ang dami. Halimbawa ako, meron akong pera, pero gusto kong itago, gagamit ako ng ibang pangalan, ibang tao. Dami ang tawag doon. Yun ang ginawa. Kaya nga hindi ho pwedeng sabihin hindi nila kilala si Madriaga. Hindi gagawing dami yan kung hindi nila pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin yung kanilang daan-daang milyon or bilyon na nasa bangko diyan sa Makati, maraming bangko, hindi na binanggit, hindi ko na babanggitin, na nakapangalan kay Ramil Madriaga ay hindi kanya. At yan ay pag-aari ng mga Duterte. Ang matindi rito, may waiver na. Hindi mapipigilan ng mga Duterte na hindi buksan yung account na yun. Kasi yung dami, yung nakapangalan sa bank account, ay pumayag nang i-open. Matindi po yan. Talagang babalisaw-saw nitong mga Duterte pag nalaman ang detalyeng ito. Balisaw-saw talagang aabutin. Ano bang ibig sabihin? Hindi sila mapapakali sa aking personal na opinion. Kasi napakabigat po nun. Waiver ang pinag-uusapan dito. Usually ho ang
karapatan ng may-ari ng bank account. Talagang ipaglalaban ang bank secrecy law. Hindi ho talaga pwedeng buksan yan at nasa batas yan. Pero ito, voluntary, gumawa ng waiver, pinirmahan, at ino-open ang kanyang lahat ng pangalan at bank record. Ang tatamaan dito, yung mga bank account umano na pag-aari ng mga Duterte na nakapangalan kay Madriaga. Ulitin ko, para ho sa inyong kaliwanagan, hindi mapipigilan ng mga Duterte ang waiver na yan. Nabuksan ang mga account kasi nakapangalan kay Madriaga. Ginawa niyong dami. Tapos pinabayaan niyo, kaya kumanta ngayon. Yan po yung maling-mali na diskarte ng kung iyang grupong yan. Sumobra yung inyong paniniwalang kontrol niyo ang lahat. Pero ang nangyari, hindi niyo na kontrol si Madriaga. Ipinakulong ng inyong kasamahan katulad ni Harry. Si Harry Roque nga ang lahat ng pinag-umpisa nito. Yung away dun sa lupa, dyan sa Bataan, para tayuan ng Pogo. At inamin din ni Madriaga, hindi lang pala sa Bataan, maraming lugar sa Luzon ang gusto nilang kunin itong grupo ni Roque at ng Pogo at ng magtayo ng Pogo. Sa Bataan, pumalag si Madriaga, ipinaglaban niya yung may-ari ng mga lupa. Kasi ayaw niya ng ganon. Aagawin yung lupa at sa murang halaga. Yun ang pinag-umpisa ng away hanggang sa kidnapping case na ayun ang dahilan. Hindi naman tinulungan ng mga Duterte si Madriaga, pinabayaan nilang makulong. O ayan nga yan, nakulong o di kumanta. Kung ayaw niyong maniwala sa kanyang sinasabi, paano yung waiver? Yung waiver po ang magpapatunay. Kung magkaano ang transaksyon, withdrawal at deposito ng mga bangko diyan sa Makati na nakapangalan ng account kay Ramil Madriaga, lalabas yun. Kasi may waiver. Hindi yung kayang pigilan kahit sino. Kahit Central Bank, hindi pwedeng pigilan yun. Kasi waiver yun eh. Ibinibigay ng may-ari ng account ang karapatan ng mga nag-iimbestiga, i-open, isa publiko. Wow! Kaya nga, ulitin ko, babalisaw-sawin ang totoong may-ari ng pera at kung sino ang gumamit talaga na gawing dami itong si Madriaga. Baka nga kagabi, 2 gabi na hindi nakakatulog yung mga yan. Abay, mabigat po yan. Kaya again, sa aking opinion, posible na yan ang dahilan kung bakit may death threat si Madriaga. Posible rin kung bakit yan ang dahilan kung bakit ayaw humarap. Ayaw makipag face-to-face, eye-to-eye ni Sara Duterte kay Madriaga sa public hearing. Pinapalabas lang yung technical issue. Kaya pala lahat ng korte nilapitan na. Ano sabi ni Chairman Luis Dosaire? 4 na korte, 4 na petisyon. Kasama ang Supreme Court ang nilapitan ng kampo ni Sara para pigilan ng komite. Dahil ayaw nga nilang pagsalitain si Madriaga. Ay nandyan na, nabulabog na. Anong inyong masasabi niya? Kanya-kanya tayo ng opinion dito.